Isa mapagpalang oras ng panunood po sa inyong lahat, mga suki po naming taga-subaybay. Muli po sumasa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. At kami po ay inyong mapapanood sa ating pong live streaming program sa ating pong Facebook page ng ating Kapitulo Bersikulo. Special na edisyon po ang ating isasagawang programa sa mga oras na ito sapagkat meron po tayong bisitang mag-asawa na galing po sa United States of America pero sila po ay mga Pilipino at ngayon po ay nagbakasyon dito sa ating bansang Pilipinas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Brother Jerry Sevilla, makakasama po ninyo, kasama po ng ating mga bisita para po sa kanilang inspirational story na ibibigay po sa atin. Bago po natin hilingin sa Panginoon ang panalangin, nais ko po munang iparinig sa inyo ang kanila pong mga boses at pagbati. Ang tinutukoy ko pong panauhin po natin ay ang mag-asawa, Mr. and Mrs. Benjamin De Mayo. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Brother Jerry. Opo, salamat. Kami ay nakarating dito mula sa Amerika na maluwalhati sa tulong ng ating Panginoon at ginabayan kami upang makapaglakbay na mabuti at madatnan namin ang lugar na ito, ang aming tahanan na okay naman sa pangangasiwa at ang studio ito na aming binigay sa kanila upang lalong lumaganap ang kapitulo bersikulo sa buong mundo. Amen. Kumusta naman po, Ninang? Tawagin ko po sila ay Ninong Ben at Ninang Tela. Kumusta po kayo? Ako naman, Brother Jerry. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na kami nakarating na maluwalhati dito sa Pilipinas, mula sa Amerika hanggang dito. At naming nakita kayo at lalo na itong studio na nandito sa kasalukuyan, narito kami. Ngayon po ay maririnig po natin ang kanilang inspirational story. Ngunit bago po tayo dadako doon sa ating pong pakikipagpanayam sa kanila, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito ay muli po naming inaanyayahan ang patnubay ng inyong Santong Espiritu sa gagawin po naming pakikinig ng inspirational story ng mag-asawa pong bisita namin sa mga sandaling ito sa programang Kapitulo Bersikulo. Marami pong salamat sa katiyakan na kayo po ang magbigay sa amin ng magandang kaisipan at bukas na puso upang handa po kaming makinig sa napakagandang storya na ilalahad po ng mag-asawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. At ngayon po ay mapapakinggan po natin ang kanila pong paghahayag sa atin ng inspirasyon sa ating po mga kababayan, lalo na po sa ating mga kababayan na OFW o kaya ay mga kapatid natin na nariyan po sa ibayong dagat. Maaaring kayo po ay citizen na ng bansang Amerika, maaaring kakilala po ninyo ang ating bisita. Subalit ngayon po ay makakasama po natin at maririnig ang kanila pong mensahe na nanggagaling po sa kanilang personal na karanasan at kung paano po sila nagagamit din sa gawain ng Panginoon, lalo na sa programang Kapitulo Bersikulo. Balikan po natin yung mag-asawa. Paano ho ba kayo naging Seventh-day Adventist? Siguro yung conversion story muna ninyo ang ating pag-usapan. Ninong Ben, kayo po. Ako naman, Brother Jerry, ang pagiging isang Adventist ko ay mula pa nung binata ko, ganyan, pumupunta ako sa ibang bansa, nagtrabaho, lalo na sa Indonesia. Ang parang ito ay ginagabayan talaga ako ng Panginoong Diyos tungkol sa aking pagkatao. Alam mo, nung paalis na kami, galing sa papuntang Indonesia, alam mo, na-disgrasya ako doon sa Davao. Wala akong malay. Natumba yung jeep kasi na sinasakyan ko. Marami kaming disgrasya pero ako lang pinaka-serious. Dinala ako sa ospital. Nag-stay ako doon ng isang linggo. Hindi ako makalakad, gano'n. Ngayon, itong may-ari ng jeep, hindi ko pa kilala noon. Hindi ko pa kilala ang aking may bahay. Na sila ang may-ari. Itong jeep na ito. Palaging pumupunta sa ospital, dinadalaw ako,
binibigyan ako ng pagkain, ganyan, mga prutas. Mhm. Ngayon, nung madi-discharge na ako sa ospital, wala akong matitirahan sa Davao eh. Wala akong Oo. kakilala pa doon. Oho. Ng kumpanya namin, wala na silang may bigay na tirahan. Mhm. Ngayon, sabi yung lalaki, yung biyanan ko nun, pwede doon sa bahay ka na lang. Sinabi niya. Mhm. Di mas madaling salita, di pumunta ako doon sa kanila. Doon ako nag-stay sa kanila. Doon ako nagpagaling. Nagtataka ako tuwing hapon, tuwing gabi, nagkakantahan sila. Hindi ko naman alam pa yun eh. Opo. Na sila ay mga Adventist. Aha. Kakantahan sila. Nagdadasal, dumadasal. Kikinig lang ako. Mhm. Noon, sa madaling salita, gumaling ako. Yan, nakilala ko may misis ko, pero hindi pa naman kaming noon, mag-asawa. Hindi pa naman ako lumigaw sa kanya, ganun. Pero napusuan nyo na. Oo. Tinamaan na kayo. Nakaalis na ako. Aha. Nakaalis na kami. Madaling salita, magaling na ako. Ngayon, nung muling, pero nagsusulatan na kami. Uso pa ng sulat. Sumusulat na ako. Ngayon po sa kasi kanya. text na, no? Oo. Oo. Minsan, nagbakasyon ulit ako. Sabi ko na, pwede ba akong tumira dyan? Habang papunta ako ng Manila. Pumayag naman na tumira ako doon sa kanila. Doon nagumpisa na tuwing Sabado, pinasama ako na doon sa 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 church. simbahan. Mhm. Oo, ng Adventist. Mhm. Nakikinig lang naman ako. Wala pa naman akong balak na mag-Adventist. Pero talagang basta ang pakikinig pala sa aking experience, Opo. pakikinig pala sa mga salita ng Diyos Mhm. ay talagang parang maantig ang iyong puso. Mhm. Ako wala naman akong noon eh. Basta nakikinig lang ako So, kung anong sinisermon. Wala kayong prejudice sa religion, maski anong relihiyon yan. Oo. Oho. Wala namang balak na maging Adventist, gano'n. Hindi nyo ba naisip no na magiging Adventist kayo dahil doon kayo nakatira? Ay, hindi pa. Hindi ko pa naman naisip Oo. yung Hindi gano'n. naman kayo kinukonvertin nila. Hindi, wala naman. Basta, Hinayaan ka lang. tuwing hapon, tuwing nakikinig ako sa mga mga kanta nila, mga salita, mga gano'n. Gano'n. Madaling salita, nung nag-asawa na kami, siyempre patuloy pa rin akong umalis. Mhm. Sa abroad. Sa abroad. Apo. Nagtatrabaho sa abroad. Hanggat natapos ng kontrata namin sa Indonesia. Ngayon, lumipat na naman ako Saudi. sa Middle East. Oo. Ganon. Hanggat, ganon din. Nung tuwing uwi ako, Sisimba. nadadala ko na sila doon. Oho. Tuwing, pupunta rin ako, sumasama ako sa kanila, sa church. Pero, yun pala, basta tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos, salita ng Panginoon, ay lalong isip mo lalong lumalapit ka sa Diyos ng ganoon. Pero alam mo, nung binata pa ako, siyempre hindi ako na maalis na maraming mga kaibigan. Ganun, sige pa rin, nag-happy ko minsan. Pero iba naman yung iba talaga yung talagang may puso ka na may isip ka tungkol sa Diyos. At lalong napapalapit ka sa Kanya. So, ang tuwing ibig pakikinig. sabihin po, kayo po ay nag-aral talaga, no? Oo. Nakikinig, tapos ay nag-Bible study talaga din kayo. Opo. Nung katagalan, Opo, yan. ito nakilala ko si Brother Pete Protasio. Opo. Sabi niya, maikli ng panahon, Brother Ben, sabi niya. Kailangan, gusto mo, sabi niya, siya na ang nagpresenta sa sarili niya na Mag-Bible study.
bibigyan kita ng Bible study. Oo. Eh, sabi ko, "Oh, sige, brother. Kung mapagtiyagaan niyo akong, But tuwing nandito ako noon, siya ang pumupunta dito sa bahay. Opo. Na nagba-Bible study sa akin. Sabi niya, Brother Pen, ulitin ko ulit na maiksi na ang panahon. Malapit na dumating ang Panginoon natin. Panginoon Diyos. Kaya nasa iyo kung tanggapin mo na itong naalok ko o gusto mo, magpabinyag ka na, ganun. Sasabihin ko lang sa iyo. Sabi niya. Ganun. So, naging malaking impact sa inyo yung inyong pagpayag na mag-Bible study hanggang sa kayo po ay magpasya na magpabautismo. Oo. Anong year po kayo nabautismo noon? Year 2003. 2003. So, nasa 15 years na rin. Brother, di Pastor Sam Barrios. Oo, yung nagbautismo sa inyo. Nagbautismo sa akin. Oo. Okay. O ngayon po, dadako naman tayo doon sa reyna ng, siyempre ng tahanan ni Brother Ben, si Sister Ortela. At ngayon po ay maririnig naman, ano po ba, paano ho kayo naging Seventh-day Adventist? Ano po ang naging karanasan ninyo? Ako naman, Brother Jerry, iba naman kasi bata pa lang ako, yung tatay ko nag-Adventist. Opo. And then, nag-backslide siya dahil hindi niya maiwasan yung inom ng, alam mo na, sa probinsya, tuba. Oo, yan ang sakit naman sa probinsya, lalo na pag malamig. Tapos, nung nag-backslide siya, nagkaroon siya ng aksidente habang siya nagbibiyahe. Opo. Tapos, ganun din naman yung nanay ko, na aksidente din yung kapatid ko sa bahay. Kasi nabangga dun sa corner ng lamisa. Ngayon, nung parang nagkatugma yung aksidente na yun sa isang linggo na yun. Opo. Ngayon, ang ginawa ni Mama, kasi Adventist yung gumamot dun sa kapatid ko, sabi ni Mama, pag gumaling itong bata, magsimba ako talaga sa simbahan ninyo. Sabi niyang ganon. Tapos si Papa din pala, dun sa probinsya, sa biyahe niya, sabi din niya, kasi nakita niya yung angel na siya talagang ligtas sa kanya. Dahil natamaan siya ng, muton dito sa ulo. Nako. So, duguan siya. Gabing-gabi pa naman daw yun. Pagkatapos, ang sabi daw niya, pag tumigil yung dugo at Mabuhay siya. Mabuhay siya. Talagang pagdating ko sa baryo o doon sa baryo namin, magsasamba siyang muli. And then, yun na yun, nagsamba. Nagpang-abot yung nila, ni Papa sa ni Mama, na yung araw na yun, magsasamba sila talaga. Tapos nung ako naman, pinabinyagan, hindi naman nila ako sinabihan na magpabinyag ka, kundi nung edad ako ng 14 yata noon, para bang hindi naman nila ako bina-Bible study, yung parang saling pusa, parang gano'n. Sama-sama lang. Sama-sama lang. Oo. Pagkatapos noon, ding mga kaidaran ko, nagpabautismo. Sabi ko na, sige, pati ako magpabautismo na rin. Kumbaga, gayak-gayak na lang yan, ano? Gayak-gayak na nga lang. Sama-sama na lang. Hindi ko talaga makalimutan ang nagbinyag sa amin si Pastor Evanias. Kilala yan sa Cebu o sa Visayas, ano? Sa Tacloban. Opo. Taga-Tacloban yun eh. Lady. Pagkatapos nung siyempre nag-aral ako, nung medyo na ako noon, napabarkada naman. Nakaranas kayo ng backsliding? Nag-backslide ako ng mga 17 years din. Oh, 17. Oo. Aba. Pero Mahabang hindi panahon ako, din, ha? ibig sabihin, hindi naman totally na talagang pero sumasama talaga ako sa mga sayawan, ganon. Pero hindi ako marunong sumayaw. Manonood lang. Basta sama-sama lang sa barkada? Oo, sa barkada. Pagkatapos noon, yun na nga, nagkita kami.
Oh, yun. May mukhang kilig pa. Sige po. Nag-asawa na kami nung nasa abroad na siya. Ay, bumalik siya kasi sa abroad. Pagkatapos nung hindi mo naman maiwasan na magkakaroon ka ng problema. Opo. Lalo na't may anak na kami. Mhm. Pagkatapos, basta hindi mo maiwasan talaga Mhm. sa pamilya. Then, yun, sabi ko wala akong malalapitan kasi ang parents ko nasa Mindanao, Mhm. ako nasa Manila. Sabi ko, paano ba ito? Ang iniisip ko, babalik ako na magsamba. Mhm. Nagsamba ako sa Pasay. Mhm. Oh, diyan ako lagi na nagsasamba noon. Oh, po. Oo. Pagkatapos noon, nung Kayo lang, hindi pa nyo kasama yung mga anak ninyo. isa pa lang anak namin Si noon. Sammy pa lang? Oo, si Sammy pa lang. Mm-mm. Hanggang sa, noon, parang medyo na bawas-bawas nung ng problema ko ba? Opo. Oo. Nagkaroon kayo ng peace of mind. Oho. Ayan. Mhm. Tapos hanggang sa bumalik Sige. hanggang sa bumalik dito, bumalik na naman siya uli, sabi naman niya sa akin, magsamba tayo. Siya na yun ang laging magyayaya sa amin kasi Ayun. alam mo na ugali ko talaga yung laging nalilate. Ayaw niya. Ayaw niya yung Oo, ganon. oo. Oo. Siya yung nagyaya sa akin. Ngayon- Hanggang sa ngayon, Mhm. medyo na naman kami, naglalaylo na naman ng konti, Oo, lalo na nung bago kami sa Amerika. Oho. Kasi nagka-problema na naman uli. Opo. Dahil sa, alam mo, pagbago ka sa Amerika, talaga hindi mo maiwasan yung problema na mga ganon. Mhm. Sabi ko sa kanya, siguro talagang tayo, yung pananampalataya natin sa Panginoon, talagang na natin talaga na Diretso na. diretso. Yan, oo. Di, alam mo, yun na yung panahon na iyakan. Yung bang pagsisisi kung bakit kami pumunta doon Sa na. Amerika. Oo, doon kami naghirap ng gusto nung bago kaming dating doon. Oo. O kumusta naman po nung kayo ay nakapag-adjust na kayo? Nakapag-adjust na Oo. kami. Oo. Kumusta Ayun. naman ngayon yung buhay doon? Sa awa naman ng Diyos, sa tulong ng Panginoon sa amin talaga. Opo. Survive Survive, sabi nga. Naka-survive naman kami. So, nagkaroon kayo ng marami mga kaibigan sa US? Marami. Oo. Tapos, nung primero, wala pang simbahan kasi doon na, mayroon, pero puro, oo. Sa bahay Tapos, nung natuntunan na namin yung simbahan talaga, lang. nagsasamba kami. Ang kaso nga lang, wala kaming sasakyan. Oo, malayo eh. Makikisabay kami. Mhm. Makikisabay kami kung sino yung pwede naming sabayan. Opo. Pagkatapos naman noon, nung nagkaroon kami ng sasakyan, okay na. Doon na kami naging okay talaga. Regular na. Regular na. Hanggat sa nagkaroon ng Philam Church. Ayun. Nasa bahay lang talaga. Ah. Kung saan-saan kami nagsasamba sa simbahan ng mga ang tawag nito, Baptist. Pag-araw ng Sabado kami ang gumagamit ng simbahan nila. Ganun ba mga experience namin kung papaano kaming nakasurvive din hanggang sa ngayon maayos na yung simbahan namin. Amen. Aha. Mga giliw namin taga-subaybay, ito pong mag-asawa na ating bisita, may kanya-kanya po silang conversion story. Bagamat pinaikli lang ho namin sa pagkakataong ito. Subalit, nakuha po ninyo ang pinakakabuuan ng kanilang pagkahikayat sa Panginoon. Alam niyo, iba-iba ho ang ating istorya ng pagkahikayat sa Panginoon. Tinanong nga naman, yung kanilang pananampalataya, bagamat sinusubok ng maraming mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay, subalit kung ikaw talaga ay maglilingkod sa Panginoon, kahit na anong mangyari sa iyo, kahit na anong pagsubok na yan, madapa ka man, talagang babangon ka. Masubok ka man, manghina ka man, pero hindi ka mawawala sa Panginoon, kagaya ng karanasan po ng mag-asawang ito. Ngayon punta naman ho tayo doon sa US na ho kayo. Sabi ninyo sa amin, ay marami tayong tagapanood ng kapitulo, bersikulo doon. Kasama ho kayo. Oo, Brother Jerry. Opo. Ang daming mga nanonood doon. Mhm. Pag nakita nila kami, Sister Di Mayo,
nakita, binabati ka sa Kapitulo, bersikulo. bersikulo. Opo. Mhm. O talaga narinig din ba ninyo yun? Mhm. Oo. Kasi sa YouTube, araw-araw nilang Opo. panood pag wala silang trabaho. Mhm. Wala silang pasok. Mhm. Kaya tuwan-tuwa sila kahit sabi nila kung minsan nawawala sila, hindi sila nakapagsamba, Nanonood na lang nanonood na lang doon sa YouTube, kaya sa Facebook. Facebook. Okay. Salamat po ng marami. Diyos sa mga kababayan natin dyan, ang mga kaibigan ni Ninong Ben at ni Ninang Ortelia dyan sa US, Arizona. Binabati po namin kayo, mga nanonood po sa atin ng programang Kapitulo Bersikulo na nabanggit niya. Ibalikan natin si Ninong Ben. Nagkaroon po ba ng impact sa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo nung kayo ay nasa US at nanonood kayo? May malaking contribution ba sa pananampalataya po ninyo? Brother Jerry, lalong tumitibay ang aking pananampalataya at lalong nadadagdagan ang aking kaalaman tungkol sa Panginoon at tungkol sa Biblia. Kasi pag dumarating ako ng galing sa trabaho, yan ang binubuksan ko, tinitignan ko ang Facebook. Opo. Doon, kung makikita ulit ng nakikinig ulit. Opo. At kung minsan, tutulugan ko pa nga eh. Pag baon ko ulit, ay, nandun pa rin, nagsasalita pa rin yung Tuloy pa rin. mag-isa ng yung iPad. Oho. Kaya ganun. Ano pong pinagkaiba yung programa ng Kapitulo Bersikulo doon sa iba? Kasi sa pag pinag-usapay, Facebook, YouTube, halo-halo dyan, may mga Adventist program din dyan, meron din mga yung sikat na nagpapatanong, alam kong inaabangan nyo rin dati yan. Ano pinagkaiba ng Kapitulo Bersikulo? Ay, malaki ang pinagkaiba eh. Tungkol sa mga ibang relihiyon. Marami dyan na sabi nila yung sa kanila ang katotohanan. Opo. Pero sa nakikita ko naman, ay gusto lang magyaman, gustong Payaman. magpayaman. Iba naman, pasikat. Kikita mo na lang, tatayuan ng mga kondominium dyan. Kung ano-anong ginagamit lang nila ang salita ng Diyos. Opo. Upang sila ay makakuha ng salapi o makalikom ng salapi. Hindi naman na sa kalooban ko yun. Ayaw ko yung mga ganun eh. Na ginagamit mong salita ng Diyos upang ikaw ay mapabuti. Mabuti kung tinutulong niya sa kapwa-tao yun. Hindi. Ginagawa niya sa sarili niya. Sarili nila. Kita mo nga dyan. Naglalabasan na yung mga malalaking sa kanilang pag-aari. Ganun. Yung kapitulo, bersikulo talaga. Wala kami dito, pag-aari. Marami kang mapupulot talaga. Yung makikinig kang mabuti. At yung sabi ko na mas wala kang balak na basta naririnig mo ang salita ng Diyos. Sigurado maintindihan. Siguradong mahihinganyo ka. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord for that. Ngayon, tanungin naman natin, kasi ito pong mag-asawa, mga giliw naming taga-subaybay, maliban po sa sila ay nanonood ng ating programa, suporta sa pananalangin, maliban po sa pagsuporta at kanila pong pagtangkilik sa ating programa, sila po ang nagmamay-ari ng ating pong kasalukuyang studio dito po sa lugar na ito. Ito pong ating pinagdausan ng ating programa sa Kapitulo Bersikulo. Anongin ko po kayong mag-asawa, either si Ninang or si Ninong, ano po ang naging motibo ninyo o kaya ay hindi ho ba kayo nangyayang na ipagamit ito pong inyong lugar na ito? Siyempre, kung ito iparentahan ninyo, kikita pa kayo, pero bakit dito binigay ninyo sa aming walang bayad? Ano po bang dahilan? Brother Jerry, ganito yun eh. Opo. Ang salapi kasi ay nawawala. Pero yung paniniwala mo sa Diyos ay hindi. Amen. Ngayon, at ito ay malaking tulong din
sa ating kababayan na nasa malayo, Lalo na malayo yung mga ng OFW. Pilipinas, sa buong mundo, Mhm. upang sila may pakalat natin ang ebanghelyo ng Diyos Amen. at upang sila ay magbago o manibago ang kanyang pag-uugali. Kaya hindi namin Pinahinayangan. pinabayaran ito ng kung ano-anong magkano kung kuan. Kasi alam namin talaga nakakatulong sa kapwa. Mhm. Iyon ang kuan namin, mag-asawa. Pinag-usapan namin yan Mhm. nung kuan eh. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin ang kapitulo bersikulo sa lugar na ito. Amen. Praise the Lord. Ninang Ortelia, kayo po, ano po ang inyong naging reaksyon nung nilapitan namin kayo? Na para bagang wala na ho kaming malagyan ng aming studio. Sabi namin baka pwede namin gamitin yung inyong kwarto para sa ating munting studio. Ano po ang naging impression nyo? Nung mabalitaan ko, Brother Jerry, Opo. na nagka-problema kayo, Mhm. sabi ni yung kasama ko sa bahay, Mhm. ganun na nga daw, nagka-problema kayo. Mhm. Sabi ko, nag-usap kaming dalawa. Ano kaya kung subukan nila nung magpatayo, gawin nila yung maliit na kwarto doon, kung kaya. Nung sinabi ninyo naman, nagkatugma yung usapan namin at saka sinabi ninyo din sa amin. Amen. Yung bang parang Orchestrated ng Diyos lahat, no? Oo. Mhm. Mhm. Ay, kaya, nung sinabi mo, wala kaming dalawang salita, kundi umuo na lamang kami. Praise Dahil sa talagang gustong-gusto ko na mapalawak ang pabalita ng Panginoon, Ebanghelyo, sa buong mundo. Praise God. Amen. Mhm. Ninang, sa isang pananalita, nakinabang ho ba kayo hindi lamang dahil sa kayo ay ninang ko o kundi sa programang Kapitulo Bersikulo sumusubaybay kayo, naging pagpapala rin ba sa inyo personal Oo. kagaya kay Ninong kanina? Oo, malaking bagay Oho. na nakatulong sa amin. Praise God. Oo, Oho. malaking bagay. Ngayon po ay bagamat napakaikli po ng ating oras, subalit ngayon po ay ating hihingian ng mensahe po ang ating mag-asawang bisita na galing sa US tungkol po sa ating mga nanonood ngayon sa buong mundo na po ito, hindi lang bansang Pilipinas ang nanonood po sa atin. Ano po ang inyong mga mensahe sa kanila? Ako, Brother Jerry, ang masasabi ko sa kanila na patuloy silang makinig sa pabalita sa Panginoon, patungkol sa Panginoon upang sila ay ano nila sa isipan nila kung papaano ang pabalitang ito sa Panginoon. Amen. Praise God. And Ninong Ben? Ako naman, Brother Jerry, ang gawain na ito ay mabuti at lalong lumalawak. Maraming nakikinig dito. At sabihin ko na ipagpatuloy ang kapitulo bersikulo hanggat sa dumating ang ating Panginoon Diyos dito sa lupa. Amen. Amen. Mga minamahal po naming taga-subaybay, bagamat napakaigli po ang ating naging nahon para po sa ating mga bisita, subalit kanilang puso ay ramdam na ramdam po namin na sila po ay mayroong malasakit at pagmamahal sa gawain ng Panginoon sa programang Kapitulo Bersikulo. Kaya sa ating mga kababayan at mga kapatid na hindi lamang po tumatangkilik, hindi lamang po nanonood, hindi lamang po sumusubaybay, nananalangin din naman at sumusuporta sa ating programa, yung pong mga karanasang ito ang naging inspirasyon namin upang lalo po namin ipagpatuloy, lalo po namin pagbutihin pa ang ating mga programa para naman po kahit saang sulok man ng bansa ho kayo o kaya sa buong mundo, lalo na po ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang mga bansa, napakalaking pagpapala ang programang Kapitulo Bersikulo. Idalangin po ninyo na sana ang programang ito ay gamiting patuloy ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian at marami pang mga kaluluwa ang madala natin sa paanan ng ating Panginoon. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mga giliw po namin taga-subaybay, nais ko po kayo inayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa karanasan po ng mag-asawang De Mayo, dahilan sa sila po ay inyong tinawagan sa iba't ibang mga karanasan ng kanila pong buhay at kung paano po nyo sila hinikayat na makilala po kayo bilang aming tagapagligtas ng aming buhay. At ngayon po ay kagalakan nila na makasama ng inyong bayan at samantalang sila ay miyembro ng inyong iglesia.
sila naman ay nagpapagamit din sa inyo sa pamamagitan po ng pagpapahiram at pagpapagamit ng lugar na ito bilang estudyo ng kapitulo bersikulo. Inyong pagpalain ang mag-asawang ito. Patuloy po silang gabayan, patuloy silang ingatan, at nawa po ay marami pa silang mga tao ang kanilang matouch ang buhay sa pamamagitan ng kanilang mga karanasang ito, na makilala kayo, makasama kayo, at mapaglingkuran po kayo. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat nakasama po namin kayo, at sana po ay na-bless po kayo sa karanasan po ng ating mag-asawang bisita. Sa pangalan po na bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo, at syempre po ang ating pong ang Tinig sa Ilang Production, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path.